Okay, so right now we're going to review our ND filter from Newer. So nakatry na po ako ng ibang ND filter, especially the Telesen, pero may mga cons akong nakita, especially sa fitting ng kanyang lens papunta dito sa ating mismong mounting niya sa lens din mismo ng ating action camera. Ito po ay compatible sa ating DJI Osmo Action version 3, 4, and 5. So ang kinagandahan kasi dito, maliban sa ND filter siya, kuha na siya, may CPL na coated. So CPL and ND filter. So ito is composed of ND 8, 16, 32, and 64. So ito po siya. So why we use ND filter? So mostly we use this kung sobrang maliwanag yung environment na ating binibidyo. So ito ay makatulong sa pagpasok ng light sa ating sensor upang hindi maging overexpose yung ating mga video. For example, itong ND 8, right now we have a settings on our action camera which is the negative 3 EB. We have the 25 frame per seconds and 1080p at 1080p, and shutter speed of 1/50. So double yung ating frame rate. So this is the ND 8. We'll try to fit here. So ito, by the way, yung ating auto ISO is set sa 100 over 800 or 100 ISO 100 to 800. So dito hindi natin ma-appreciate yung kanyang output. So medyo madilim dito, and sa ganitong ambience ng environment makaka-adjust yung settings natin sa auto ISO, makompensate pa niya yung ilaw. Pero kung lilipat tayo ng venue, dito na natin makikita yung kanyang results. So let us go outside, try natin dun sa mainit na lugar. So okay, dito na tayo sa outdoor. So kung makikita nyo sa video natin, overexposed talaga at super liwanag yung ating video. So sana sabi ko na, ang settings natin kanina is we are in 25 frames per seconds, 10 at 1080p, 1/50 sa ating shutter speed, and naka auto ISO tayo from 100 to 800 na range, with also the exposure of negative 3 EB. So itry natin yung ND 8 muna natin na lens ND filter. So as you can see, ito na po yung kanyang output. So naging vibrant at saka naging maganda yung exposure niya. So let us also compare this with the ND 16. So kung ano yung pinaka ideal na ND filter para sa sunny bright na araw. So ngayon is 11:38 AM.
So tirik na tirik ang araw. So i-try naman natin yung ND16 kung ano yung kanyang output. So i-compare na lang natin sa ating video. So let us compare. Salpak naman natin yung ating ND16. So ayan. So makikita nyo yung kanyang difference pag mayroon talagang ND filter. So by the way, sa nasabi ko na kanina, ito is ND filter with CPL na coating. So ayan yung ND60 natin. So ang ganda ng kanyang colors at saka yung output ng ating video. So lipat naman tayo sa ND32. So let us swap the lens. Okay, let us put the ND filter 32. So ayan. So medyo matingkad na yung kanyang output sa ating video. So kung gusto nyo ganito ka vibrant at saka katingkad, you might be interested to put ND32 ND filter. Pero para sa akin, medyo mas sacrifice na yung kanyang mga shadows. Makita mo dyan. So pwede naman yan ma-post process sa ating video processing. So mas maganda na i-log profile nyo na lang yung settings ng ating action camera. So lipat tayo sa ND64. Okay, the last is the ND64. So konti lang ayan. So ganun pa rin, medyo matingkad at saka yung shadow, kung dito na natin itutok yung video, medyo madilim na siya. So this is ideal siguro kung super liwanag na rin. Pero this time is around 12 o'clock na. So ito yung output at saka very sunny. It's almost 40 degrees Celsius ngayon dito sa atin. So ito yung kanyang output sa ND64 na filter. So kung gusto nyo ma-appreciate, I prefer the ND16. So ibalik natin sa ND16. Tingnan natin uli yung output. Ayan. That is ND16. So kung ND8, medyo kwan rin. Maliwanag na maliwanag. So ayan. So medyo compensate pa yung mga shadows. Para sa akin, okay na itong ND16. So sa ND32, pwede nyo rin dagdagan yung kanyang ISO range. Pero above 800, para sa akin parang makuha naman siguro yung noise niya. So ito yung sa ating video, mas maganda yung ND16, lalo niya sa mga shadows. Kasi pag ND8, ma-overcast din yung mga clouds, ganyan, puting-puti. So dito hindi pa tolerable pa sa ibang terms pa. So ito yung ating review sa ating newer ND filter plus CPL. So i-discuss ko na lang yung iba nating detalye, more videos to come. Magpa-vlog tayo gamit yung ating motor. So kaya i-explore natin yung mga environment pa niya using this ND filter. So feedback ko na lang kayo later kung ano pa yung mga nasa video natin. So this time, this is our filter, the newer ND filter, the ND plus CPL. So thank you sa panonood. Until next time, God bless everyone.